Pamilya kami, Doc. Hindi niya dapat ginawa yung kay Bel. Well, pare, sabi naman ni Bel, wala naman yatang masamang nangyari sa kanya. Oo, paano kung meron? Paano anak ko? Pare, huwag ka sana magalit sa akin, ha? Pero, sa tingin ko, nag-overreact ka lang eh. Ako? Overreacting? Look, pare, you're being eaten by your guilt. Nakukonsensya ka dahil hindi mo masabi kay Bel ang totoo. Na totoo mo siyang anak. Eh hanggang ngayon, hindi mo nga may paglaban si Bel sa asawa mo eh. Sa mga taong nakapaligid sa'yo. At dahil hindi mo magawa, you're doing everything you can to protect her. Dahil yun lang ang alam mong paraan para punan ang pagkukulang mo. Alam mo, Doc, tama ka. Tama ka na hindi ko dapat sinaktan si Bia. Pero I'm not overreacting. Pero ang bottom line nito kasi mali eh. Mali umpisa, kaya lahat mali. Pwede pa rin namang itama. Hirap yan, Doc. Ang daming consequences. Yun nga lang ang mahirap. Haharapin mo ang galit ni Bia, ni Rosel, at higit sa lahat, ang galit ni Bel. Dahil pinagkait mo sa kanya ang tunay niyang ina. Ang tunay niyang pagkatao. Hindi ko kaya, Doc. Hindi ko kaya mawala lahat ng ito sa akin. Kaya importante ko walang makaalam ng totoo sa kanila. Kahit isa sa kanila. Pero alam mo, kailangan kong protektahan si Bel sa G2 na yan, ha? Wala akong tiwala sa pagbumukha nun. Lalong-lalo na pagdating sa anak ko. Alam mo daw kung ano kailangan ko ngayon. Bagong investor sa kumpanya. Yan ang kailangan ko ngayon. Sir Chris, okay na ho yung deliveries nyo. Maraming salamat, Aling Sepa. Ako, naiiya ako dahil kahit delay yung pagbayad ko sa inyo, nandiyan kayo sumusuporta sa akin. Okay naman, malalampasan mo yung pagsubok na yan. Huwag kang mag-alala. Pasensya na pero narinig ko yung pinag-uusapan nyo kanina eh. Naghahanap daw kayo ng bagong investor. May kaibigan akong naghahanap ng kumpanyang mapag-iimbesta ng pera.